Bola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-reach pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa himpilan, Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angeles. At papakinggan kami via our website, dwiz882am.com. Dito maaari ninyong i-download ang DWIZ app for iOS or for Android. Mapapakinggan niyo kami via internet audio. Live din po kami sa aming Facebook page and YouTube live streaming. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Sali din po kayo sa aming comments page na napaka-active at ang daming sutil. Dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo, mayroon po kaming text line 0999-376-6768. Ulitin po natin 0999-376-6768. At dito rin mapapanood kami sa aming digital free TV channel, Alio 23. Sa Sky Cable, we're on Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27 at GMA For the Box 32, Channel 32. Available din po kami sa ibang mga digital TV devices and TV receivers. Rescan lang po para lumitaw ang Alio 23. Magandang umaga. Good morning! Good morning. Pwede ba buwati muna? Sige nga. Happy birthday sa mga kasama natin sa news gathering. Uy. Industry ba yan kung tawagin? Hindi naman racket eh, no? News gathering profession. What does news gathering? Sino bang kasama sa news gathering? Well, kasama dyan po ang mga commentators, ang newsman, ang mga researchers. So, reporters? TV. Researchers? Mga cameramen, okay. Yung mga reporter sa radyo, lahat po yan. Yan ang news gathering na kung tawagin. Hindi lang, kasama dyan yung mga, halimbawa, gumagawa ng docu. Okay. Anong okasyon? Birthday ni Ray Langit. Ay! Happy Ray! birthday, Ray Langit. Birthday, Happy birthday din po ni Jason sa. Ayan. Today na ba kay Boss J? Kay Jason sa birthday. Happy birthday, Boss J! At happy birthday, Buddy Lopa. Kasama ko din yan dati. Okay. Happy birthday po. Si Jimmy Policarpio. Birthday din po yan. Happy birthday sa... birthday, Ang September 20 pala. Maraming magkakasabay. Problema to. Ilang pansit yan darating. Oo nga eh. Can only eat so much. Hindi ko pwede. Bukas na yung iba. Oo nga, no? Pwede naman bukas. Tumatanggap din naman po kami. Bukas na yung iba. Yan. Ngayon ho, mag-ingat kayo sa naiya, Trixie. Mag-ingat. What? Oo. Parati tayo nag-iingat. Mag-ingat kayo sa naiya dahil meron daw ho nagnanakaw dyan. Ayun. Magnanakaw sa Office of Transport Security. Sa OTS. Security pa. Ito yung screening, no? Yun ang nagnanakaw. Yun. So, meron pong kinasuhan ng personnel ng OTS. Matagal ng balita to pero ngayon lang sumasabog sa social media. Nakita sa video, sa camera, ninanakawan ng cash. Yung turista, 2. Galing sa Thailand. 8,000 pesos worth ho ata yun nakuha. Dollars, di ba? Well, yen eh. Yen yung kanilang dala. Hindi po sinabi, 2 babae na taga-OTS involved. Ano ba tingin mo dyan, Trixie? Na-relieve na raw po at under preventive suspension. Pero kung nangyari yan na nakuha sa camera, paano yung hindi nahuhuli? Ito, it's not the same. Meron pang isa. Meron pa isa? Isang female screening officer ng OTS. Isa naman to, isa lang. Naka-assign siya sa NAIA, nahuli siya sa CCTV. Okay. Nilululun niya yung $300 bills para hindi siya mahuli. Kasi nahuli na siya na realize na may kinuha siya.
So, in an attempt to cover... Another yan, ha? Another yan. Nginuya niya yung dollar. Ito pala sinasabi ko sa Thailand. Noon pa to, matagal na to, naalala ko lang yan. Okay. Ito bago, recently lang. Ito bago yan, okay. September 19. Yesterday. Okay. So, noong February, nangyari na yan. So, hindi sila natuto. No? Yan yung sinasabi ko, yung Thai, na maliit lang naman yung nakuha. Yan, $300 pala yan. Ano? Nilulun? Oo. Yung pasahero, Chinese tourist, nilagay niya yung bag niya dun sa tray sa X-ray. Oh my God. Dito yung maraming drama. May kuntil kasi dun sa loob ng X-ray machine. Ito, personal research. Kasi Hirap nangyari sa naman akin. yan eh. Na dun sa loob, merong portion kung saan natitigil yung bag. Okay. Especially the small ones. Okay. So may times, I don't know kung na-share mo yung experience na ganun, na pag pumasok yung bag mo, either huling lumabas or basta natatagalan. So one time, nangyari sa akin yan, nagpanik ako. Hinanap naman, nakita naman yung bag was nasabit dun sa loob. Yung portion na yon accessible yan. Okay. Dun sa mga nag-examine ng bag. So, apparently, ganun yung nangyari. Meron siyang kinuha, may, nahuli naman na she was fishing sa baba. Ayan, nakakahiya. Something from the bag, tapos closed fist yung pag-retract niya ng kamay niya. Ayun. Nung sinita siya, nginuya niya yung $300 na Galing, nakita niya. Oo. Meron pang ano dyan eh, passing team, yung assist. Oo, may assist. Ipapasa mo sa May kukuha nung pera, halimbawa, Correct. kukunin yan. Screening yan, ha? Ini-screen po. So, lahat yung screening, ibig sabihin, lahat ng mga gamit nyo, kailangan dumaan dyan. Yes. Screening nga eh. Okay? Mapa, ano yan? Mapa belt bag, mapa handbag, mapa hand carry, Lahat. at yung luggage, lahat po yan dadaan dyan. So, okay. Tapos dyan nangyayari yung mga nakawan na yan. May assist pa dyan. Ang masakit Kukunin nila, pagkatapos ipapasa sa iba, therefore, wala sa kanila. Nahuli. Wala. Alam mo bakit importante? Yan ang technique ng mga manduruot. Oo, Nakuha na nila. Correct. Yan. Wala kasi ebidensya eh. Oo. So, yun yung wala na So, ebidensya. hindi akong nagnakaw. Wala. Kahit kitang-kita sa CCTV, ikaw yung humawak ng bag. Okay. So, merong posibleng maka-establish sila ng reasonable doubt. Aha. However, for administrative purposes, hindi. So, in this case, suspended Patay na sila para matapos yung administrative investigation. Hindi lang minsan extortion pa dyan eh. So, hindi nawawalan ng racket sa, yun ang hindi ko maintindihan, hindi nawawalan ng racket sa NAIA. Lalong-lalo Ibig sabihin? na after napondohan na yung pag-renovate. Oo. Hindi nawawalan ng racket dyan. Hindi, kailangan humanap sila ng laglag bala, yung sa passport. Grabe naglagbala. Ngayon po, yung... Tikasan talaga yon. Yung screening naman ng mga umaalis. Bakit ganyan yung airport? Hindi ba natin mapapatino yung airport na yan? Kaya naman siguro. Sure ako kayang But I think technology-based na rin tayo dapat. So ito, nahuli sa CCTV. Kitang-kita. So that will constitute evidence din. Okay. Marami pa po. Paano yung kulto raw dyan sa Surigao? Ano yung kulto na yan? Dami ko na... Socorro. Ewan ko yung Surigao. Diyan din si Ecleo nun eh. Yan, si Ecleo. Yes. Nakasuhan na yan eh. Bakit may magnet ng... Diba? Yung Surigao daw po, may na-file. Nag-file na ng complaint. Laban dyan sa Socorro daw, kung tawagin yan eh. Nasa news yan eh, no? At iniimbestigahan na ngayon ng NBI. Okay. Nagbibictimize daw po ng mga minor de edad. Sabi po yan ni PNP Chief Acorda. Okay? Yan. Paano kaya yan? Anong meron, kulto? there is something What's going on? Ang nangyari daw dyan, noong nagkaroon ng tawag nito, disaster, ang prediction kasi nitong head ng kulto, end of the world na. Okay. Okay?
End of the world na, tapos kailangan pag, ayan na ang sinyales, aakyat na sila sa bundok. Okay. At hindi mga ordinaryong tao itong mga naaakit. May mga edukadong tao, mga teachers, Correct. mga ganun. So, pumunta sila sa bundok kasama yung pamilya. Okay, ano nangyari? Doon na daw sila maghihintay ng end of the world, ng Armageddon, or what. May nasaktan? May nakatakas na dalawang minor. You mean- At nag-complain sila ng They're being held kidnapping. Yes. against their will. Yes, yes. Ayaw na nila doon, ayaw na nila umakyat sa bundok, di na sila naniniwala, gusto nilang umalis. Hindi pwede. Yun yung crime. Yan yung crime ba doon? Hindi, pero... Kasi ang kulto, hindi naman bawal yan sa batas. Okay. May freedom of religion. At yung definition nga Hindi nga bawal, pero nakakatakot. Na nakakaakit sila ng mga maski na sasabihin natin na kasi hindi madaling bulahin na tao. Yun, oo. Naiintindihan ko yan. Yun, nandun ako natatakot. Oh, pero what's the crime? Bakit na open yung mga Pilipino at hindi lang naman Pilipino, sa labas din ng Pilipinas nangyayari yan. Kung maalala natin, yung sa Guyana. Grabe. Yung Reverend Jim Jones. yung mga nagpakamatay ng gano'n. Yung sa Waco, Texas. No? Nangyayari po yan. No? At karaniwan yan, may kinalaman sa end of the world and religion. Anong nangyayari sa isip ng isang tao para maniwala siya doon? Yun ang kailangan malaman natin. Meron actually And therefore, we studies can try to avoid it. Yes. Dapat meron, parang information campaign. May awareness siya. Ang worry ko kasi, for instance, pagka the same strategies yung mag-recruit sa NPA. Okay. Meron ganyan. Merong mga styles na they appeal to a certain thing na hinahanap, lalo na pagkabataan. In many instances, naghahanap sila ng some place to belong. Yes. Yung iba ginagamit din ng fraternities pag-recruit, yung mga naghahanap ng kapatid, naghahanap ng kasama. Usually pagkakunwari galing ka somewhere, you're not from here, you're not from the place where your school is. Okay. Pagdating mo doon, stranger ka, nakikibagay ka pa. So naghahanap ka ng lulugaran mo. So yun yung point of vulnerability. Ang problema rin kasi dito sa mga tinatawag na kulto, ano yung line where we say, this is a cult and this is a religion? So, dahil meron tayong freedom to believe, freedom dun sa ating pagiging paniniwala. Mahirap na sabihin yan mahirap ligyan ng linya yan. Correct. Between religious belief at saka yung cultism. Tawagin, Makakapasok lang ang Estado kapag meron ng paglalabag sa batas. Baka nung simula sila Martin Luther King, tawag sa kanila cult. Posible. Oo. Di ba? Basta lumabas ka sa norm. Pero ito, bakit persado yung mga tao to stay there? Sa akin, yun ang kulto. Kidnapping yan. Yun ang kulto, na walang freedom. Okay. Merong mga sa US, kasi di ba issue yan merong ang china-challenge nila, so sinasabi nila na under certain circumstances, wala nang free will. Okay. Kasi niloloko na, nabe-brainwash, and so on. Although not all states will recognize that. So kahit dito sa atin, problema yan kung walang paglalabag sa batas, at on the surface, yung tao wants to stay there. Pag yung ayaw nang magstay, tapos hindi pinipigilan yan. Kidnapping na tawag natin dyan. Ito hindi naman cult to, pero meron daw na aresto nagbebenta ng registered SIM card. Uy! Sari-sari crime na to. SIM card registered, nagbebenta. Illegal ba yon? Kasi pag binenta mo, pwede mong i-re-register mo. Ikaw, pag hindi mo ni-register yung... Hindi sa'yo yan. Yes. So, pag binenta mo, hindi sa'yo, illegal yan. Hindi pala. Pag ginamit mo, hindi sa'yo, illegal. So, huwag kayong bibili ng ganon. Sino lang ba ang bibili? Sino ba ang bumibili nun? Hindi ba yung mga may talangka? May tangkang masama? Hindi ba? Pero you can't... It's logical. Sino ba ang bibili arrest somebody for an intent kung wala pa yung act. Ayan. So, hihintayin mo. Hindi maganda yun. Kung may mahuli ka nagbebenta ng registered SIM card, hintayin mo.
Yes. Yung gagamit noon, bantayan mo na yung number na yon. Wag mo munang announce. Ito, in-announce na ng NBI. Hindi naman in-announce yung number. Okay? Tapos, meron din hong, kwan daw, sa sibuyas. 6. Yung mga hoarder at smuggler na sibuyas, 6 po kinasuhan. Ayan. Kasi law enforcement, malaking kinalaman sa mga problema natin ngayon. Sa rice, yan sinasabing smuggling. Sa oil, yan sinasabing smuggling. Ano ba ang dahilan ng Estado para ayaw nilang tanggalin? Muna, suspendihin muna yung excise tax. Ang sinasabi po ni Finance Secretary Ben Jokno, malaki daw ang mawawalang pondo sa gobyerno kapag tinanggal yung excise tax. Tama ka. But, pero ganito po batas it's against the law. Correct. The law states na kapag umabot sa $80 per barrel ang presyo ng langis, suspended yung excise tax. Yes. Automatic ba yan? Or the state may consider suspension? Hindi, nakalagay doon na will be suspended. Walang... So, wala nakalagay will study or will argue or will debate? Walang ganon. Ang ginagawa will rationalize? ang ginagawa yata ni Sec, papasukin niya dun sa powers of the president. Hanggang mapapahamak pa niya ang presidente. Okay. Kasi ang presidente can set di ba, rates of taxation, can suspend. Merong power siya to do that. So, it's a challenge, given the discretion of the president and the clear intent of the law, merong conflict. So, i-exploit nila yung conflict. Okay. Kung may conflict na ganon, kailangan dalhin sa hukuman yan. Yeah, but to me, it's a law enforcement issue also. Yang bigas, law enforcement issue din ho yan. Kasi, ang sinasabi natin, ang dahilan na mahal ang presyo ng bigas dahil merong mga hoarders, profiteers, mga krimen po yan Correct. O, hindi kailangan law enforcement. O, smuggling. Krimen yan. Law enforcement yan. Ayan, mamaya analyzein natin. Nandyan na ho si paring Jonathan Yes. Mamaya analyzein natin yan. Difference ng problema natin sa bigas at saka sa oil at ang reaksyon ng Department of Finance. Diyan. Magkaiba ho ang kanilang reaksyon Sa bigas, tanggalin ang tariff. Pero, nasa batas, yan tariff na yan. Doon sa oil, huwag tanggalin ang tariff, pero nasa batas, tanggalin ang tariff. Paano yan? Ang weird nga kasi inamin ni Sec na nasa batas. Ayaw lang nilang suspindihin kasi kukulangin ng revenue ang gobyerno. Yan. Okay. So, Good morning, Parin Jonat. Good morning. Teka, wala ka pang mic Hindi, mayroon na. Balo ko. Nakalabel na ako. Modern na siya. Hindi, sinabi sa akin kasi, magpalito muna kayo kasi hindi kayo nakamerkana. Pare, alam mo naman, ting Miyerkules. Sabi sa akin, ganun ba? Mayayari ako niyan. Bating Miyerkules, meron tayong... Kung magpapalit ako, ba't na-traffic ako? Dito pa lang, traffic na Rotary, dito, meron tayong Rotary Club meeting. Siyempre. Kaya pag Miyerkules, dapat Alam nga naman sasabihin nila, ang mga taga-Karambola pala. Tsaka hindi ka papapasukin. Rotary Club? Rotary Club. Hindi, either naka-barong ka o kaya nakamarkana ka. Pero hindi masikip yung Amerikano. Hindi, tama-tama yan. Yan ang pinakamaayos na... traditional style tayo. Pero si Trixie po, naka-skirt and blouse. Doon sa mga nasa radyo. Yan. Skirt and blouse. Sexy. Iba Tight-fitting yung... Tsaka yung... Nakaki. Tapos yung... apple green. Apple green ba tawag? Avocado green. Apple green, mas dark yung avocado Apple green. Parang apple green. Apple green. Apple avocado. Kasi masarap ngayon avocado. Tapos pointed na sapatos. Yan ang importante. Na open yung likod. Likod. Na may parang strap. Slingback.
Yun, ni Slimbak, bago yan. Kinakabahan ako. Oo, sa pag mga Slimbak. Mga Slimbak. Oo, na ano ako doon. Pero bago, kanina nag-greet kayo doon sa marami natin mga kaibigan. Newsman. Jason sa. Parin Jay. Ray Langit. Ray. Si Jimmy. Jimmy Policarpio. At saka si Congressman. Si Lopa, Buddy Lopa. Kasama ko yan noon sa... si Buddy, sa Channel 13. At saka si Congressman Nonoy Libanan. Birthday ba niya? Ng Samar. Ng Samar, 4-piece at saka Samar. So, ano yan, huwag kang nagte-text sa akin noon, baka sabihin nila magpapapansit ka, ako Wag. Mag-text ka na rin. Bukas na. Nag-text si Ray Langit. Thank you raw. Sabi ni Ray Langit. Good morning, parang Ray. Good morning. Sa weekend na. Pare Ray. Pwede. Sa weekend na, di ba? Naglilista kami. Hindi nakakakalimot. Hindi namin kakalimutan. Malamang yan, hindi namin makalimutan sa weekend na. Ang nakakalimot lang ng mga si Ben Ben? Yok, no? Kakalimutan niya kung minsan yung mga nasa batas. Yan. Kung hindi man nakakalimutan niya yung statistics. Oo nga sinasabi niya, malaki raw 78 billion pesos daw ang mawawala sa government revenues. Kapag pala mawawalan ang government ng pera, pwedeng labagin ang batas. Hindi, anong 78 sa oil? 78 billion sa oil ang mawawala. Okay lang sa kanya, mawala na revenue sa rice. Pero sa oil, hindi pwedeng... Kasi yung revenue sa rice, mapupunta sa farmers. Kung sakasakali. Di ba? Kapag po sa rice kasi, yung tariff, yung collection niya, kailangan mapunta pantulong sa farmers to modernize the agriculture sector. Para mabalansa yung kanilang kalungkutan. Kumbaga, ganun. Oo. Kasi ba yung kalungkutan? Malungkot ang mga farmers pagdating dito sa mga ginawa Okay, analyze po na natin. Ang mga farmers. Hindi, malulungkot yung mga smugglers pagka tax naman ang Okay, ganito yan. Magkaiba po ng problema. Ang oil, ang sinabi nga kahapon ni Senator Amy Marcos, sa kalkulasyon nila, 30% lang ang natatax. Diba? Ang bigat nun dati baligtad dyan 30% lang, 30% ang nakakalusot. Yun yung... Ang lumalabas kaya 30% na lang ang natatax. Kanina estimate yun? Sa Senado. Yun ang sinabi ni Amy kahapon. Hindi ko alam kung baka nagkabaliktad. Baka. Malamang 30% ang hindi natatax. Okay. Kapag sa tingin ko rin, malamang 30% ang hindi natatax. Okay. Yung tax sa oil, yung excise tax na tinatawag, kaya may advantage ang smuggler kapag merong tax na yan. Siyempre. Mas kasi ma-avoid nyo yan, tapos makakabenta kayo at pag-aagaw-agawan kayo, siguradong ubos ang paninda nyo. Okay? Diyan, ubos ang paninda nyo kasi napakamura nyo Sinasabi nga natin, 8 pesos minsan per liter ang difference. Yung tumitiba pa yung dealer. May kita pa yun. Tumitiba pa. Ngayon, sa 8 pesos. So, kapag tinanggal mo yung excise tax na yan, mawawalan ng advantage ang smuggler. Everybody, pantay-pantay na kayo, laban kayo sa market. Hindi ba maganda yon? Yun ang free market forces. Tinanggalan mo ng ng advantage. Nag-advantage ang smuggler. Yan po mangyayari sa oil. Kaya ko lang sinasabi to, hindi dapat yan ang gawin. Kasi, ang argument palagi, one-sided. Ang argument natin ng Department of Finance po, mawawalan daw ng revenue ang gobyerno. Ano ba magiging effect kung tanggalin mo? Kailangan marinig din yung ibang aspect ng issue. Ang naging problema kasi dyan, ang isa, hindi naman ito. Hindi lang. Ang isa sa mga naging problema dyan ay ating tax administration, yung pagkukolekta ng revenues ng government para tustusan ang pangangailangan ng pamahalaan ay hindi lang mahirap. Naging pariwara. Una-una, yung mga iba na dapat tinatax, hindi natatax. Pangalawa,
yung mga iba na dapat natatax, nababawasan. Yung iba naman, sa halip na nagbibigay ng makukunan ng tax, tuloy-tuloy ang kanilang mga privileges, incentives. Okay. Kaya nga nagkaroon ng, noong panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon ng pag-aayos tungkol sa incentives. Okay. Kumusta naman Yan. ang pagbibigay natin ng incentives sa kung kani-kanino? Okay. Kasi hanggang ngayon, wala tayong nakikita. Okay. Itong mga sinasabi nila na mga bigyan natin incentives to kasi makakabigyan ng employment, Nasaan na? Nasaan Nasaan yun? yun? Yun ang dapat natin malaman kasi ang pag-asa natin dati, pag nagbigay tayo ng incentives, magbibigay ka talaga ng employment yan. At the same time, lalarga yung mga enterprises na yan para lalong lalakas sila at makakapagbigay na ng additional revenues Okay. from some other Yeah. means. Yun ang nangyari Yan. doon. So, yung po sa bigas naman, iba rin ang problema ron. Pag sa oil, pag tinanggal mo yung, pag tinanggal mo yung excise tax, Okay. you are disadvantaged smuggler. So, we have to retain it Para pabor sa smuggler. Kasi yan ang kanilang lamang. Sa bigas, baliktad po yan. Ang bigas, pag tinanggalan mo ng tariff yan, Disadvantage. lamang na naman ang smuggler at saka trader. Akala ko bang ang problema natin, kaya tumataas ang presyo ng bigas, merong mga profiteers. Okay? Hindi, distorted po ang market. As versus the oil, hindi distorted dyan. Hindi distorted ang market dyan. Walang nagtatago, walang nang manipulate Mahirap ng kasi price. magtago ng ano. Hindi mo matatago yan. Mahirap mag-manipulate ng price. distortion lang dyan. So, free market yan. Ang bigas, walang free market. May distortion. May dalawa lang ang distortion dyan sa oil. Oil products. Unang-una, yung tungkol dun sa marking. Distorted yun. Ay, hindi. Marking kumikita dyan, SGS lang eh. At saka merong government official. Okay. Tumitira dyan eh. Kaya nadidistort. Marking. Nagkakaroon ng distortion. Yung po SGS, it's a Swiss company called Societe Generale de Surveillance. Yan po yung nagbebenta sa atin ng chemical for fuel marking. Supposedly, yan ang solusyon Para mahuli mga Mga smugglers smugglers. ng oil. Wala naman nahuhuli. wala. Ibig sabihin, wala na smuggling? Meron. Paano nagkakaroon ng solusyon? Pagkatapos, hanggang ngayon, hindi pa nare-resolve. Ano ba talaga ang tax diyan Sa sa bigas. nangyayari diyan sa mga oil Sa products? bigas po, pag tinanggalan nyo ng tariff, pag tinanggalan nyo ng tariff yan, ang makikinabang dyan, yung mga smugglers din, na sila ang sanhi ng problema. So, tatanggalan mo ng tariff. Ang resulta ba niyan, ibababa nila yung presyo dahil wala ng tariff? Hindi po. Why? Kasing alam na nga natin, profiteer sila eh. At saka, They are taking advantage of the situation eh. Mga ganid eh. Walang konsensya yan eh. Correct. Which doesn't apply in the oil industry. At dadami ba ang mag-i-import? Kung sakasakali, kasi tariff ang pinag-uusapan eh. Tatanggalan mo ng tariff. Tatanggalan mo. Dadami ba mag-i-import? Pero yung bang na ganansya nila sa pagtanggal ng tariff, ipapasa sa atin. Unang-una. Hindi nila ipapasa sa atin yun dahil nga swapang sila. Hindi. Yun ang assumption dyan. Saka hindi lang yun. Yung mga mag-i-import, nandito na. In other words, yung mga malalaking mag-import kung sakasakaling babawasan mo ang tariff, actually, with or without tariff, nag-i-import na yan. Maski may tariff mo. Oo. Nag-i-import yan kasi meron silang... Yun ang negosyo nila eh. Oo. Kahit may tariff yan, kumikita pa rin Kumikita sila. sila eh. Sa totoo lang. So, pareho pa rin ang presyo. Parang... So, tanggalin mo yung tariff, pareho pa rin po ang presyo nila sa palengke. Oo. Pero kinitaan na nila gobyerno doon. Ganyan ang mangyayari dyan. Yung sinasabi nila na logic dyan, parang yung logic doon sa mangbababoy. Ano yan? Ito ang ating minimum access volume. Okay. 400,000. Okay. Ito ang tarifa. Ito ang taripa. From 40 to 5. From 40 to 5. 40% to 5%. Noong dati, 40% ang taripa at 240,000 ang volume, pareho rin.
Okay. Pero sinong kumita? Hindi tayo. At Hindi bumaba yung presyo. hindi Sa bumaba ang presyo. merkado. Wala Yan pa po kasi, yung tariff na yan, Oh, alam na natin magnanakaw yung mga hoarder okay. and smuggler, magnanakaw. Parang ganito ang gagawin natin pag tinanggalan ng tariff. Hindi lang natin ibibigay sa kanila yung susi ng bahay. Pinapasok na. Bubukas Bukas ang na natin gate, yung pinto para tuloy-tuloy na sila. Wala na istorbo. Okay. Ayan. Aray, more on this later. Pagbalik ng Karambola, oras natin 8:34 ng maga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Babalik ang Karambola kasama sa Impilan, Conrad Canal, Jonathan De La Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Whoa! You're saying? Batiyan ko muna ng happy birthday yung kasama ko noong high school, si Tony Endaya. Happy birthday, Tony Endaya. Yeah. Nasaan si Tony ngayon? Nandito medyo nagkaroon ng karamdaman. Alam mo naman, nasa hustong gulang na kami. Yung Indaya, ano yan? Batangas. Endaya, mga Batangas. Batanggenyo yan. Batanggenyo. Yan ang mga magkakamag-anak. Leviste, Endaya, yan. Yan. Magkakamag-anak yan. Ang sabi po ni Secretary Jokno, ang mawawala raw na revenue sa fourth quarter pa lamang yun ng gobyerno kapag tinanggalan ng excise tax at saka VAT, yung oil. Ang sinasabi po natin, yung excise tax lang ang tanggalin eh. Hindi naman yung VAT eh. 12%. Oh, wala. Wala naman din sa batas. Wala sa batas yung VAT. We're not even talking Yung about excise that. tax nasa batas. Total daw po 73 billion sa fourth quarter. Ang ibig sabihin niya, sa excise tax, mga 41 billion. Sa VAT, 31 billion. Po. So, ang ibig sabihin sa excise tax for the whole year, kung ganyan ang mangyayari, mga 160 something ang excise tax collections natin, more or less. Hindi, one quarter lang yan. Oh, hindi nga, 41 times 4 eh. Quarter eh. Sa excise tax. Excise tax, so 160. Mga 160 billion. Apat na quarters eh. Alam- 40 at 4. 4 times 4, 16. Alam mo, talagang itong statistics natin, kailangan ayusin natin. Ayusin na yan. Yes, Kasi, pa yan, ha? kahapon, sabi ni Senior Deputy Chairman ng Appropriations Committee dyan sa House, si Stella, Congresswoman Kimbo, 53% ng ating budget sa ngayon will be coming from revenue collection. 47% from loans. Yeah. Oh my. So, That's huge. kaya nga gusto ko malaman kung ano Almost yun. half, ano? Oo. Magiging 50-50 na yan. Ngayon, kung 53% out of 5.378 trillion na budget natin, so ang collection natin ay more or less mga ano pa? More than 3 lang? Ganun? 3 trillion? More or less? Oo nga, no? Ganun ba? Ganun makababa yan. Maliit. What about, Well, we are one of the lowest tax to GDP. na in ASEAN? Kine-claim ng gobyerno natin nasa 14% tayo. Hindi tayo maabot ng ganun. 14% of GDP in tax collection. Well, example na lang to lang. Ito, yun na nga eh. Ang laki ng palusot dyan. So kung hindi pala nagkakaroon ng palusot, pwedeng ibaba itong tax na to. At you will still collect the same amount. Yes. Okay? Yung 41 billion ho na excise tax na yan at 31 billion sa VAT, considering napakalakas pa ng smuggling. Kung ayusin natin yung tax ko, yun na nga lang. Ba't hindi ba isara yung tax-free coastal na yan sa Subic? Bakit yan pa? Laki nun. Oo. Ganito daw po ang mangyayari dyan. Meron nag-text sa atin eh. Ang sinasabi niya, hindi raw ang mga smuggler ng oil, hindi ganito yung, halimbawa buong shipment, itatax free mo. Okay. Sampung barko. Sampung barko, hindi ganyan. Hindi kanya. Okay, paano? Kunwari, 10 barko ang parating mo, mga 5 lang doon, ang babayaran mo ng
Tamang tax. Tama. Ang tax. word doon is tamang tax. Tamang tax. Kasi nagbabayad sila ng tax. May Eh. misdeclare din. Mayroon sila. Buka, May tax payment eh. ebidensya ka. May ebidensya sila eh. Kaya nga may mga Yun limang, publication firms. well, hindi ba? Tama. Na may, Yung thriving business in resibo. Halimbawa, sa isang barko, Ah. mga kalahati doon, babayaran mo ng tax. Ang i-declare mo, halimbawa, ang laman niyan, Let's ilang say, barrels, 1,000 barrels, Okay. sabi mo na. Ang babayaran mo lang, 500 barrels. Okay. Pero nasa shipment yun. In other words, meron kang dokumento no shipment na yun, na bayad ng tax. At saka, Ngayon, yung buong shipment na yun, lalagyan na ng fuel marking. Kahit Ayos kalahati ka na. lang na tax. Kalahati lang ang na-tax doon. Ayan po ang mga palusutan Ang dyan. tatag- Yan ang no, text sir. sa atin ng involved dyan sa business na yan. at saka yung iba, Ba't di nyo hulihin yan? iba-ibang produkto. Ayan. Kasi iba-ibang produkto, iba-ibang tax. Of course. Parang rin yan sa rice. Rice tarification, mayroong broken, mga ganong klase. Okay. Mayroong whole, may ganyan. Ganyan din yung sa oil shipment. Iba-ibang classification. Iba-ibang classification, iba-iba ang tax rate. So in the long i-declare term po, nila kailangan yung natin ng reform dito. Kailangan ng law enforcement para tumaas ang tax collection sa oil. And therefore, maibababa nyo yung rate Okay. ng excise tax. Baka ma-VAT exempt nyo na rin. Okay? Kasi po, napakalaking, ang sinasabi ni Secretary Jokno, ang nakikinabang lang daw, pag tinanggal yung tariff sa oil, yung mayayaman na gumagamit ng gasolina. Tama, makikinabang sila. Pero hindi mas lang maraming sila. nakikinabang na Ang lahat po tayo, apektado niya Siyempre. oil price na yan. Okay? Sa Malaysia nga pare, subsidized ang fuel. Ang fuel. Maski Indonesia, subsidized. Subsidized ang Maganda fuel. yan. Dahil alam nila, laki na epekto. Epekto. Yes. Logistics, delivery, business, The whole lahat. Ang isa pang- transportation. Mayroon akong kaibigan na ang kanyang business, nag-ano ng bunker fuel para sa mga barko at saka avgas para sa mga eroplano. Oho. Meron din doon. Kasi tignan mo yung mga BOC o Department of Finance orders tungkol sa anong pwede mong gawin pagdating dyan sa mga yan. Akala natin maliliit na kantidad to. Hindi, malalaki. Malalaki. Kasi malalaki rin dapat ang tax rates ng mga yan. Science-based. Science-based. Teka muna. But wait, there's Delikado. more. Since we're talking about tariffs, nanawagan na ang British Chamber of Commerce in the Philippines Na? na i-extend ang EO10. Ano yung Ang EO10, yung nagbaba ng tariff rates ng agricultural products. Patay tayo dyan. Such as, but not limited Ay, yung to, meat. pork, Pork nga. Hindi, ang rice. talagang target dyan, attorney. I'm sorry, you're mistaken. Ang talagang target po dyan, corn, yan, rice, pork, rice, corn, and coal. coal. Nasingit lang yung pork. Akala ko yung coal yung singit. Kasi yun yung totoo eh. Dapat talaga babaan natin yung rate ng ano niyan. Pero nasingit, akalain mo nasingit pa yung pork? Yan. Dakas talaga. Ito pa, Gusto ng British Embassy? British Chamber Chamber. of Commerce in the Philippines. I-extend. Para daw, pag bumaba, kasi to combat rising prices. Pagka bumaba naman daw yung rising prices na yun, magiging conducive na daw to investments by these Really? foreign direct investments. Matagal ko na po narinig yung kwentong yan. Okay sana eh, kaya lang. Years ago, Depends, binaba na yung tariff sa baboy. Hindi naman nangyari yung mga pinagsasabi nyo, British, Investment. Chamber. Na bumaba ang presyo. Therefore, pag bumaba ang presyo, dadami ang investment. wala. Pero what it does is, No. it destroys the local producers, especially the small, medium scale. And then, pag sinama mo na yun, paves the way for new investments. Ibig sabihin, the foreign direct investments will come in and provide the food for us. So, talo tayo twice. Kasi yung revenue is generated by allegedly, the foreign direct investor, but none of it goes to us.
So we become mired pa, even more, dun sa kakulangan, incapacity to produce our own food. Nang nangyayari lang is gagamitin nila yung lupa natin. Yan. So, Hindi, kailangan kasi natin mag-export ng avocado sa Korea. yes, Sabi because ni that is Chalex, our priority now. I didn't even know we had that significant Production number of avocado. Production of avocado. At That saka it bakit must be avocado? protected. Bakit hindi food made out of avocado? Avocado, oh. Bakit hindi processed? Why not processed? Bakit fresh? In the same way na hindi natin tinatrabaho yung ni-request nga ni Pangulo na yung ating mga minerals i-process na dito. Tinatrabaho na raw po. May science-based. May science. Yan daw ang magiging sige. sa Magiging renewable energy. Yan po ang press release ngayon Seeking green. ng Department of Environment and Natural Resources. so we're not losing the war. We're fighting back. Okay. We're fighting back now. We are losing, pero we're fighting back. Yun nga yung sinasabi natin. Ang daming mga lumabas, executive order, o kaya orders administrative within the departments, etc. Everything. Alam mo, pagdating sa ganyan, yung assessments at the Bureau of Customs or even at the BIR, doon na nagkakatalo. Kaya yung tax administration is a very critical Again, that's law enforcement, parin Jonat, di ba? Pero that is tax administration at the level of these revenue-generating agencies. Okay. Kasi, halimbawa niyan, yung sinasabi... What are you saying? Customs? Customs, BIR, BIR. any of those agencies na kasi pwede kang palusutan eh. Aha. Pwede kang palusutan dyan. Hindi ito corn syrup. Ano to? Ito lang, starch or something like that. Iba ang magiging nun. Iba ang magiging rate nun. Yung pala, yung sinasabi natin tungkol dun sa palm oil for feed for animals. Yung smuggled yun. Hindi. Misdeclared. Oo. Talagang Hindi talaga palm oil Baka siya yun, for feeds daw. And therefore tax-free. Hindi tax-free. Mayroon, pero Maliit. Kapiranggot. If it's for Hindi feeds, naman po ginagamit mababa. daw yan sa feed. Hindi, papasok siya sa feeds for primates. yan. Ganon. Marami ba tayong inaalagang primates? Tao Primate yun. So, ang nun, ganon na lang. Di ba? Naglulukuhan tayo eh. Sobra naman yun. Tignan mo dyan sa Department of Agriculture na statistics. Kung ilan ang lumalabas na ganon. At ilan na lang ang... Na para sa... primates nga eh. Primates. Feeds for primates. Feeding Maraming people. ganyan na workout. In short food. sino ba ang merong nagpo-process ng palm oil dito? Into oil. Yan. Sino ba? Meron ba tayong mill? Nag-i-import. Palm oil mill? Meron ba tayo? Yung dating milk natin para sa coconut oil. Yan ang ginagamit na ngayon. Yung sa Davao? Hindi There's import. several, di ba? Yung sa Davao, list Government. for a song yun. At least. Malapit Sa na nga. CIIF. Malapit na ngayon. Nung kasi ang CIIF, private po dapat siya kasi ang may-ari ng Coconut Investment Industry Investment Fund. Coconut Industry Investment Fund mga stakeholders ng coconut industry. Sila may-ari niya. Bumili sila noong panahon ni Marcos, ni Danding Coaco. Bumili sila ng mga oil mills. Para nga naman ma-process yung mga copra into oil. Para mayroong value added. May value added. Yung oil na yan, magiging chemical. Yung chemical, magiging sabon, finished product, shampoo, whatever, o cleaning material, ganyan. Ganyan po ang plano. Nung nawala si Danding, nababoy na yan. Oo. Yung mga CIIF oil mills, ang namahala niyan, bigla, gobyerno, PCGG, under the guise of preserving the Assets, yes. Para po ma-preserve yung asset, halimbawa, nilist nila yung oil mill sa Davao to a certain MVP group. At ang ginagawa ngayon dyan po, ang napoprocess dyan, palm oil. Ito ang tanong, marami bang palm oil sa Mindanao? For this mill
to keep, meron mga nagtatanim ng palm oil dyan, to be fair. Yeah. Pero sapat po ba yun? Kaya Pero yung- kaya subuan yung Make mill it na an yun. entire Maraming industry. Saan galing yung Maraming, Maraming nagtatanim abroad. ayun! maraming semi-processed. Semi-processed. Ayan. Pasok dito for Pang finishing. animal feeds. Pasok. Animal Feeds for yan. primates. Yan ang For nangyayari. workout din yan. Ba't hindi yan ang tignan natin? Sinasabi ni Jonat ng mga tax leakages. Revenue Yan. leakages. Alam mo ba, Not parang in the Conrad leaks, Tracy, for the first time in our life, tayo, biglang nawalan ng supply ng Minola. Eh, yan ang number one na Brand. Oh, yan Hindi- yung hindi na palm bagyo. oil, correct. Hindi na bagyo. Ay, palm oil. Sorry, coconut, oil na Ang bagyo mataas po, ang smoke point. vegetable oil. Ganun din. Alam mo kung bakit? Ayun na nga. Yung mga oil mills natin under CIIF, talagang rinarundown. Kasi due for privatization eh. Hindi nga. Bakit mo pa bibilin kung na-list mo for a song? Parang Jonat naman. And then tuloy-tuloy na. Ah? Meron, Yung lupa, yung real estate. tignan mo yung Legazpi oil sa ano. Maganda na ngayon Oh na real my estate. gosh. Legazpi oil, Real. Davao, 10 hectares na meron Ayun, sariling, dyan sa San Pablo. meron kang sariling Ano yun sa San Pablo? Merong oil mill dyan. Hindi Dito. privatization tawag No. dyan. Ay, ang ganda ng... Dito sa Pasig meron. Ayun, sa tabi Ayan ng, ang prime ano, na yan. Oh. ng ilog. Forasong din yan. Forasong yan. Na-list. Doon sa- Bibilin mo na ngayon. Doon sa Davao, tamang-tama ka kasi estate na nga yun, 10 hectares. Na-develop. Wow. Meron ka sariling pier, Develop na. cruise ship. Bago na pala ang Forasong. pangalan ng ano. Forasong. It's not privatization. Hold up ang tawag dyan. Ikaw naman, sobrang. Tingnan mo Bakit mo naman. naman magsalita? Mura Paano namang yung hold lease. up? Ang hold up kasi, ang hold up, may armas ka. Oo. Ito wala. May element ng threat eh. Ito wala naman kang eh. threat. As a matter of fact, Walang threat dyan. Palang- Bibigyan mo lang ng pera. Yung hindi, ikukurap mo lang naman eh. Wala namang okay. element ng violence. there's no threat. Ang threat mo doon, Walang napipilitan dito. naka-Amerikana ka. Brad, baka gusto mong pagkape muna tayo. Oo. Yan. Meron akong isang maleta. Maleta dito. Oh, yan. Alam mo na kung anong laman niya. Dollars yan. Yan. Yung hindi At kayang hindi- isubo. Hindi kaya, hindi mo kaya marami. isubo yun. Marami yun eh. Maleta eh. Ay, nako. Mahirap mo isubo yung maleta. Ay, may impacho ka pag kinain mo lahat yun. Impacho aabutin mo. Pero maganda impacho na yun, dollar naman. Hindi pesos. Wag naman dito. Wag dito. Wag naman dito. Oo. Tago. Wag. Hindi ako, Hindi. Hindi pwede yan. hindi ako tumatanggap. Hindi matanggap. Bigay mo sa assistant ko. Yan. Okay, yan pong problema sa tariff. Ang issue ngayon, kasi ginagamit na tool daw yan tariff for the government to achieve desired effects. Okay. Ang effect sa pagtanggal ng tariff sa bigas, ang gusto nila, bumaba ang presyo. Mangyayari ba yan? Okay? Sinasabi natin hindi. Kasi may mga ibang factors. Yung factors po dyan, yung greed. Kapag binigyan mo ng mas mababang tarifa o tanggalin mo yung tariff sa mga importers na yan, ipapasa ba nila yung natipid nila sa atin? Meron. Meron magpapasa niyan. Okay. Pero dahil po sa track record ng buong sektor na yan, na they take advantage, kung magpasa man sila, malamang napakakapiranggot. Nakita na natin yan sa baboy. Ang sinabi, bababa ang presyo, hindi po nangyari. So, masama ang track record dyan. Doon naman na policy ng ayaw tanggalan ng excise tax, ang langis. Ang katwiran po, malaking mawawalang revenue sa gobyerno. Okay? Hindi yung dati, sa bigas, para bumaba ang presyo. Okay? Bakit dito sa tarifa ng langis o excise tax, ang sinasabi, tanggalin nyo na muna yan dahil sabi sa batas, pag $80 per barrel ang presyo, automatic, suspended dyan. Di naman po forever suspended lang. Correct. Di oras na bumaba na below $80, di balik. Di ba? Ganon. Ang katwiran,
kailangan daw yung revenue. O di bali na magwala ang merkado, mamatay na tayong lahat basta may government revenue. Kasi daw, mas malaki. May mga statistics na sinabi pa. Yung budget deficit, debt to GDP ratio. Kaya nabubuhay tayo ngayon sa statistics But on the ground, di ho namin makain yung statistics Okay? Hindi, saka statistics na yan. Ano yan? That's a very problematic issue. Yung accurate ba yung statistics? Yung mga ganyan, yung mga ganun na klase. Yung... so, litong-lito po kami sa policy natin regarding tariff. Di ba? Pag pinagkumpara mo yung policy ng tariff sa bigas at tariff sa langis, magkaiba po ang sinasabi ng Department of Finance. In the meantime, yung ibang mga pinag-uusapan natin na pinapababa nila, pinapataas nila, hindi natin pag-usapan kagaya ng Executive Order number 10 tungkol dyan sa mga baboy, etc. and everything. Quietly. Quietly. Nangyayari na workout na yan. At the same time, ano ba nangyari sa atin? Lahat ng mga institutional arrangements para makalaban tayo, ibig sabihin ng gobyerno makalaban para sa tao tungkol dyan sa market forces, pinagsisibak. Kagaya ng PNOC. Ano na ba ngayon ng PNOC? Wala na yan. Wala na. Samantala, yan ang dati. Yan ang may Petron. Yan ang may Petron. Kasi po dati, ang oil business dito sa atin, kontrolado nung tinatawag nilang mga multinationals. Nagkaroon nga ng pangalan niya, Seven Sisters. Yes. Ang oil industry sa buong mundo, kontrolado nitong 7 mga malalaking dambuhalang Seven Sisters. Therefore, kaya nilang manipulate ang market. Anong ginawa ni Marcos? Binili niya yung ESO, pagkatapos kinonvert, binalta ng pangalan and everything, enhance, pinalakas, naging Petron. So ngayon, merong presence ang market, ang gobyerno sa market. Taga-tabla. Ganyan po ang pamaraan kapag market forces distorted. Kailangan pumasok ang gobyerno para maayos. Mabalanse. Ang situation sa bigas, distorted ang Ganon market. din. NFA naman. Ano ang panlaban natin? Tanggalan ng tariff. Yeah. Ayan. Panlaban natin. Is that addressing the problem? May I ask you, Madam? We've been saying this for 2 weeks. All of the policies na lumalabas, addressing hindi the nila problem? ina-address yung issue, yung problema. Tanggalan ng tariff daw. Pabor sa smuggler. Yan. Ang mabigat nga dito, Double-ended ang mabigat nga dito, hindi nila sinasabi nagkakaroon pala ng hearing. Sa Tariff Commission, hindi nila sinasabi na, ito, basta nila lumalabas. Parang the day after, nag-hearing agad ng Tariff Commission. Ang nag-file po ng petisyon, Foundation for Economic Freedom. Kaano-ano ni Papo to? Hindi naman. Ano to may nagsasabi, may nagsasabi solid daw to. Okay. Think tank for parang biglang involved na sila sa rice tariff. Dati ang binabakbakan lang po niyan San Miguel. San Miguel project. They are expanding. Ngayon involved na sila sa tariff. Sila nagpetisyon at ang kanilang dahilan para daw makinabang ang consumers. Yun nga ba magiging resulta ng pagtanggal ng tariff? We know that hindi na nga nag-work. Ang dami na nating examples. With the exception nga of itong sa langis. Because we don't naman produce our own Wala tayo niyan. Hindi ho distorted ang market dyan. Although pinalalabas ng mga ilan dyan sa house na nanakot ng mga oil companies na babaan nyo presyo. Kundi kakaloko-loko kayo. Ganon. Ang problema ho dyan sa oil business, iisa na lamang ang ating refinery. Ang may-ari niyan, Petron. At yung Petron na yan, lumalaban yan sa lahat ng puro smuggle. Nag-iisa. Darating ang araw, mamamatay din yan. Oo. Sa smuggling. Tapos ang isa pang elephant in the room as far as the oil business is concerned. Saan napunta yung mga service contracts natin, including Malampaya?
more on this later. Pagbalik ng Karambola. Oras natin, 9:01 ng umaga. Karambola sa DWIZ.